So, ang title po ng pag-aaralan natin, Serve Where You Are. Sabihin mo nga, Serve Where You Are. Nasaan ka ngayon? Serve ka kung nasan ka ngayon. And ang ating subtitle is Choose to Fear God, Not Man. Okay? Matakot ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, matakot ka sa Diyos. Hindi sa tao. Ayan. So, ang Bible study natin is makikita sa Book of Exodus. So, this is the second book in the Bible, chapter 1, verse 17 to 21. So, madali siyang makita. Tayo po'y tumayo at hanapin po yung Book of Exodus, chapter 1. Tayo pong lahat ay tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Nakita na po ba? Amen. Naka-flash naman sa screen kung wala kayong Bible. Basahin natin sa salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang inutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, bakit niyo ito ginawa? Bakit hinahayaan niyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki? Sumagot sila, ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsyo. Madali silang manganak at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga kumadrona, ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit, our Father. We just want to thank you for this morning. We just want to thank you for the goodness and faithfulness that you never forsake each and every one of us. We're here in front of you, Lord God. We will study the Word of God, and I hope na maintindihan namin yung gusto mong maiparating sa salita na ito. Ilayo niyo po kami sa anumang temptasyon na hindi makapakinig ng salita ng Diyos. At anumang problema, iniisip, alalahanin, inaalis po namin ito sa aming isipan. At ang salita mo lamang ang umupo sa puso ng bawat isa ngayong araw na to. We're so excited. We're so blessed to be part of this church. We're so blessed to be used by God. And I hope and pray that our fire in our heart to be used by God will ignite and will be on fire, Panginoon. Not because we will be rewarded at the end, but we are joyfully serving you because you are our Father who never leave us nor forsake us. Maraming salamat po, aming Ama. We give up all glory and honor. In Jesus' name this we pray. Church, let's all say Amen and Amen. Pwede na po tayo umupo. Ayan. So, meron lang. Next slide. Diba? Ang dami ko talagang ginagamit pero hindi ko siya nagagamit dito sa harapan. So let's watch this video muna po. I'm Emily Hart Hayes. I'm a certified nurse midwife with Intermountain Healthcare. And today we're going to talk about what is a midwife. And as I describe myself, I'm a certified nurse midwife. So there are different kinds of midwives that do women's health care in the United States. And certified nurse midwives are educated first as nurses, have a bachelor's degree in nursing, and then they go on to get a master's or a doctorate in nurse midwifery. We are healthcare providers who care for women during pregnancy and postpartum, and then also throughout their lifespan, doing well woman care, contraception, preventive care, gynecologic care. In the United States, there are different types of midwives in addition to certified nurse midwives. There are direct entry midwives who may come to midwifery from a non-nursing background and have varying degrees of certification and licensure.
And there are certified midwives who also come to midwifery from a non-nursing background, but go through the same education and certification process as certified nurse midwives. In Utah, we have direct entry midwives and certified nurse midwives. Most certified nurse midwives deliver babies in hospitals, more than 90% of us. Some certified nurse midwives deliver babies in the home or in birth centers. And most direct entry midwives, especially in Utah, deliver babies in a birth center or in home. So we do care for women in lots of different settings so that we can help people in the place where they want to be. Okay. Nakita natin, nabasa natin na ang salita ng Diyos ay patungkol sa isang kumadrona. In English, it's called midwives. Sabihin nyo nga, midwives. So, si Miss Emily Hart Hayes, she's a certified nurse midwife. So, she's based in US. And sinabi niya na ang isang midwife ay tumutulong sa mga pregnant woman para manganak sila. So, sinabi din niya yon yung iba nasa hospital, yung iba nasa birth homes. At sino dito yung mga momshies na nanganak na tinulungan kayo ng isang midwife? Ayan, si Ate Lani, Nanay Abeng, Ate Jeng, si at Tita Florenda, ayan si Tita Bel. Ayan, so, ang topic natin, noong panahon ng Bible, na makikita natin sa main verse natin, is mga kumadrona sila. So, pag-aaralan natin ang buhay ng mga kumadronang, ang dalawang kumadronang ito. So, next slide. So, nung panahon na ito, na may isang Pharaoh. Itong Pharaoh na pag-aaralan natin, ay ito yung Pharaoh after ng storya ni Joseph. Natatandaan nyo ba na may Pharaoh na nag-ask kay Joseph ano yung meaning ng dream? Di ba? So, ito yung after namatay ng Pharaoh na yon, ito yung next Pharaoh. So, yung Pharaoh na to, masama ang ugali niya. Ano siya? Kumbaga may devil, ano siya? Hindi siya makatao. And itong Pharaoh na to, nag-utos siya dun sa dalawang kumadrona na lahat ng specifically male infants, because male infants will be the leader of the Israelites. So sa sobrang ayaw niyang ang mga Israelita na ito ay dumami, papatayin lahat ng lalaking baby. So, sino yung mga lalaking baby? Example, dito sa panahon ngayon, mga baby natin, si Jude, si Jaro, sino ba yan? Si Lucas. Ayan, si Lucas, si Butchin. Di ba? Ang dami pang mga baby sa panahon ngayon. Imagine nyo, lahat, pag lumabas yung baby na lalaki, sabi ng Pharaoh, patayin yan. Okay? So, ganun ka-devil. Naiisip niyo po ba, ganun kasama yung sitwasyon nila na yon. And, merong nag-stand out na dalawang midwife dun sa istorya na to. Ayan, sabi, sa pangpanakan ng mga Hebreo, sabi niya, patayin nyo ang mga lalaki. Nakita niyo yung picture, galit na galit, di ba? Ngunit dahil sa takot ng dalawang kumadrona na ito, sila ay hindi namamatay. Siyempre, wala naman dun yung Pharaoh para i-check niya. Pinatay na ba? Basta yun yung pinag-utos niya dun sa dalawang kumadrona. Next slide, mahal. Iiwan lang daw yung mga batang babae. Bakit? Kasi yung mga batang babae nung panahon na yon, di ba tinuro yon dati ni Teacher Jason na ang mga batang babae, pag pinapanganak, hindi nagdidiwang yung mga tao. Diba? Dati, pero pag lalaki, halos buong barangay nagpa-party. Nagpa-party talaga. Pero pag nanganak babae yung anak. Wala pa kasing ultrasound yung panahon na yun eh. So, babae yung anak. Ang nagsasaya lang yung family. Pero pag
Pati barangay captain, nakikipagsaya, lalaki si Basti, lalaki si Basti. O, diba? Napanganak kasi lalaki. Ganon. Pero pag babae, pinanganak si Queen, masaya lang yung nanay tatay. Ganon lang. So, nung time na yun, ganon ang nangyayari. Ang utos sa kumadrona, lahat ng lalaki ay ipatayin. Next. Wala bang ganon? Flicker. So, kasi yung background nun, yung context nun, naninirahan ng mga Israelita sa Ehipto upang makaligtas sa taggutom at lumaki ang kanilang bilang sa buong lupain. Makikita natin yan sa Exodus chapter 1 verse 7. At yung paraon na yon, yung Pharaoh na yon, paraon sa Tagalog, ay makapangyarihan at wala siyang concern kay Lord, wala siyang Diyos, at nagpasya siya na na patayin lahat na yon dahil di ba nga ang mga Israelita ay gusto niya ma-wipe out, di ba? So sino dito yung alam niyo yung story ni Moses? Lagi natin yung pinag-aaralan sa mga kids church, di ba? Si Moses sa Superbook, yung let the people let go, di ba? Yung episode na yon. So ngayon, before this situation, ito yung istorya. Yung Moses story, ito talaga, bago pa lang nangyari yung Moses story, ito na yung simula ng mga Israelita. So merong dalawang babae. Ito yung pangalan nila. Narinig niyo na ba sila? Ang pangalan nila ay si Sipra. Sipra, ang meaning ng name niya ay beauty and harmony. Etymology in the verb is shapar, or shipra or shapar. And it comes from the root word to be pleasing. So in verb naman, to be pleasing and be peacefully and harmoniously calm and composed. Ang noun naman niya, loveliness siya. So, at ang noun niya is clearness and fairness sa kanilang mga salita. So, ang meaning ng, sabi nga ni Teacher Jason before, hindi pinapangalanan ang isang tao na hindi siya yon. So, siguro nang pinanganak si Shipra, magandang bata to. Mga kamukha to ni Marian Rivera. Ayan, maganda si Shipra kasi ang pinangalan ng anak ng mami niya sa kanya ay Beauty. So, at ang isang another kumadrona naman, at ang pangalan niya ay Puwa. Sabihin mo nga Puwa. Hindi natin sila naririnig. Ngayon lang natin sila napapag-aralan. At ang meaning naman ng pangalan ni Puwa ay splendid and radiant. So, Ate Kayla, kung may pagsasabihan ka ng maganda, silang dalawa talaga. Okay? Kasi lagi si Ate Kayla, pagpapasok kami, ang ganda mo naman. Tapos syempre ikaw naman, gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos may tatanong lang pala sa'yo. Kailangan masagot. I-entrahan ka na niya na maganda. So ito talaga Ate Kayla yung magandang dalawang babae, si Sipra at si Puwa. So kung magkakaanak ka at babae, pangalanan mo na Sipra at Puwa. So ang meaning naman niya is radiant, parang pants, di ba? Shine or radiant, splendor, and beauty. So itong dalawang kumadrona na to, midwife sila, para silang maganda. So sa panahon natin, baka kamukha niya si Marian kasi yung lagi sinasabing maganda, di ba? Sino ba? Si Liza Soberano. Mga ganyan yung mga ganda nila. So yan. So ang description sa kanila, magagandang babae na kumadrona. Next. So, itong dalawa na to, hindi lang sila kumadrona na level 1. Ito level of the levels. Chief, kumadrona sila. They are the leaders nung panahon na yon. So, they are the leaders of all the kumadrona that time. And they are in the oversight and the leadership position, possibly the chief midwife who stood and representative before
Pharaoh. Kasi syempre, pag pumunta ka naman sa Pharaoh, hindi ka makakalapit sa Pharaoh. Ang makakalapit lang doon, yung mga leaders din, di ba? So itong dalawa na to, nakakausap din nila yung Pharaoh, and sinabi nga sa kanila ng Pharaoh, Sipra, Puwa, patayin nyo ang mga lalaking baby. Hindi pwedeng kumalat ang mga lahi ng mga Israelita. Na-imagine nyo ba? Kasabi siguro ni Sipra and Puwa, nagtingin na silang gano'n. Inisip ko lang to kasi wala akong, di man ako nandun So nagtingin na silang dalawa. Tapos pareha silang maganda. Di ba? Ganyan. Tapos, sabi nila, patayin daw. Tapos bumalik ulit sila sa Pharaoh, tapos takot na takot sila, siguro. Ganon. Na-imagine nyo ba? Next. So, these two ladies or these two women, without their contribution, we will not know the story of Moses. Why? Because these two, dahil sa kanila, may mga naliligtas na mga baby. Diba? Sabi dun sa Word of God, balikan natin yung main verse. Sabi dun sa Word of God, may takot silang dalawa sa Diyos. Kaya hindi nila sinusunod ang hari. Hinahayaan nilang mabuhay ang mga baby na lalaki. Kaya pinatawag ng hari ang mga midwife. Tinanong nila sila, bakit hindi nyo ginagawa ito? Bakit nyo hinahayaang mabuhay ang mga baby na lalaki? Sumagot naman tong dalawa, hindi. Pareho ang mga babaeng Hebreo. Yung mga ng Israelita or Egyptians, madali silang manganak. So parang, papunta pa lang yung sheep midwife, nakapanganak na yung baby. Siguro ang target nila, sa tiyan pa lang papatay nila, baka pwedeng painumin ng, ano ba mga ginagawa? Pinapainom ng pampalaglag, ganyan, or i-stressin, ganyan. Ang mga nanganganak po, walang nanganganak, siguro na mag-isa lang. Kailangan meron kang kasama. And yun yung mga midwife. So napaka-importante. Paano ba manganak? Sino dito yung mga nanganak na? Si Nanay Abeng. O sige, Nanay Abeng, paano po manganak? Anong sasabihin? Diyos ko po! Yun sabi to, parang tumatai lang no? Sorry for my word. Pero, pag manganganak daw yung isa babae, anong sasabihin ng komadrona? Isa pa! Push! Push! Isa na lang! Di ba? Ganun yung komadrona. Tapos sasabihin ng nanganganak, hindi ko na. Tapos sabi ni Jane, tawan-tawa kay Jane Hindi daw mga santo yung mga tinawag niya nung pinanganak niyang kanyang anak. Sabi niya, Ninang Karen! Hindi, sabi daw ng nurse, sino mga tinatawag mo? Bakit Cindy? Bakit Karen? Mga santo ba kami? Tawan-tawa ko kay Jane. Ang mga tinatawag niya, dahil siguro si Jane, hindi nga lumaki sa santo. Nung nanganak siya, tinawag si Ninang Karen at saka yung pangalan ko, ako may santo. Tapos, sabi siguro nung midwife, Niri mo ba? Kaya mo ba? Di ba sa mga palabas, napanood niyo ba yun? Tapos sasabihin ng midwife, isa na lang! Kaya mo pa, i-push mo pa yan. Pero alam niyo po, pag walang nagpupush sa'yo, baka hindi mo maipanganak, di ba? Walang magsasabi na kaya mo yan, di ba? Kaya napaka-importante ng isang midwife. So, ganun din po yung nangyayari nung panahon na yun. Yung midwife, may kakayahan talaga siyang pumatay ng baby. Bakit? Hindi niya i-encourage yung mga manganganak. Manganak ka dyan. Bahala ka dyan. Maputol yung kamay ng bata. Diba? On the way of processing the baby na nanganganak, pag walang kumadrona, possible mamamatay sa loob yung baby kasi sila yung sila yung magpo-push dun Kaya possible, kapag ang midwife, napaka-importante mag-midwife. Mag-midwife na nga rin ako. Mag-midwife kayo baka walang na tayong next generation. So yung midwife na to, sinasabi niya, napag-utusan sila kung mamamatay yung mga baby. Ayan. So, pero dahil doon hindi nangyayari, dahil may takot sa Diyos,
itong dalawang midwife na to? Sabihin mo nga, si Sipra at si Puwa may takot sa Diyos. May takot ka ba sa Diyos? I hope and pray na para magawa yung plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Sipra at ni Puwa. Kasi wala siguro tayong 10 Commandments, walang Moses, walang Israelite, wala kundi sa obedience ng dalawang babae na ito. Amen? So wala yung, ano ba yung mga nangyari dati? Basahin natin. Doon sa istorya ni Moses, doon yung formative years of God's providence. Dahil doon, na-deliver yung God's law, yung 10 Commandments. Doon natin nakita yung divine encounter ni Moses sa burning bush, the miracles and God's deliverance, led the Israelites out of the slavery in Egypt, parting the Red Sea, guiding the Israelites through the wilderness, etc. Marami pang nangyari nun. So, kundi dahil sa dalawa na to, na babae na to, na may takot sa Diyos, hindi mangyayari yung mas malaking gagawin ng Lord. Amen po? Because of these two beautiful cheap midwives, nangyari ang plano ng Diyos. Sabihin mo nga, dahil may takot si Sipra and Puwa sa Diyos, nangyari ang mangyayari. Wala tayong 10 utos ng Diyos, kundi dahil sa dalawang babae na to. Palakpakan naman natin ang contribution ng dalawang midwife na to. Ang hina! Palakpakan naman natin! Next. So ano ba yung lesson? Ayan. Lesson na tayo. Mabilis lang to. Ang lesson natin sa dalawang midwife na to, Hebrew midwife sa Exodus chapter 1, verse 15, verse 21. Number 1, ang lesson. Ito, meron tayong 5 na pag-aaralan. Ang first lesson is, fear of God comes before the fear of authority. Next, courage can be quiet and faithful. Ordinary people can shape the history. Protecting the vulnerable honors God, and God rewards faithfulness. Next. Number 1. Fear of God comes before fear of man. Dapat po may takot tayo sa Diyos kaysa sa tao. Alam niyo po yun yung pinakita ni Sipra and Puwa. For sure, sabi ng Pharaoh, pag hindi nyo ginawa ang utos ng Pharaoh, pwede silang mamatay. Pwede silang matanggalan ng kanilang trabaho. Diba? Hindi ko alam kung anong sinabi ng Pharaoh, pero for sure, yung utos ng Pharaoh, pwedeng ikawala ng karir nila, ikawala ng buhay nila. Kasi inutusan sila eh. Diba? Pero mas malakas yung utos ng Diyos sa utos ng tao sa kanilang buhay. Next. Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 30, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom or of wisdom. Kapag may takot ka sa Diyos, iyon ang simula ng karunungan. May takot si Sipra and Puwa sa Diyos, kaya hindi nila hinayaang pumatay ng mga bata. Meron silang wisdom na kahit na inutos na ito ng mataas na tao, pero pag ang utos ng Diyos, yun ang higit sa puso nilang dalawa. And yun yung wisdom. Sabihin mo nga, wisdom. So, kapag tayo, meron kang piniplease, sino ba ang una? Ang tao ba o ang Diyos? Tinatanong ko po kayo. Sino ang susundin nyo? Ang asawa nyo o ang Diyos? Well, sino ang susundin nyo? Ang anak nyo o ang Diyos? Ang hina? Diyos. Okay. Baka Diyos to natang ah. May Diyos dyan natang.
Diyos. Okay. Sino ang susundin nyo? Ang boyfriend nyo o ang Diyos? Ang girlfriend nyo o ang Diyos? Bago po kayo mag-please ng tao, dapat na-please nyo po ang Diyos. Kasi mawawalan po ng halaga lahat kapag nauna ang tao kaysa sa Diyos. Ayokong umiyak. Pero, alam niyo po, kapag sumusunod ka sa Diyos, may kanta yan sa Superbook, sumunod kay Jesus, ngayon gawin na, sumunod kay Jesus, oras na, buksan ang Biblia, makinig, magdasal. Diba? Alam niyo po, yung pagsunod natin sa Diyos, kailanman, hindi ka talo dyan. Sabihin mo nga, hindi ka talo. Kapag sumunod ka sa Diyos. Kasi yun nga daw yung simula. Sabihin mo nga, simula ng karunungan, ng wisdom. Gusto mong maging wise? Sabihin mo nga, gusto mo bang maging wise? Sumunod ka sa Diyos. Alam niyo po, maraming nagsasabi na gawin mo yan, yayaman ka, gawin mo yan, uunlad ka, gawin mo yan. Alam niyo po, lahat ng sinasabi ng pagiging wise ng mundo na to, kabaligtaran ang sinasabi ng Diyos. Paano, example po, sabi ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Inuutos yan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi ko siya mamahalin, masama ang ugali niya. Hindi ko siya papatawarin dahil masama ang ugali niya. Eh, sino nag-utos na mahalin mo ang iyong kapwa? Ang Diyos. So, dapat ba magpataw ka ng kaparusahan sa isang tao? Diba sabi ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya pag nagpapatawad ka, minamahal mo ang Diyos. Amen? Kapag may ginawa sa iyong hindi maganda, anong gagawin mo? Sa Diyos mo na lang. Hindi dahil mahal mo siya. Amen? Hindi ka gagante. Amen? Magpapatawad ka. Gusto mong maging matalino? Lumapit ka sa salita ng Diyos. Hindi sa karunungan na sinasabi ng mundong ito. Amen? Gusto mong maging wise? Sabihin mo nga sa katabi mo, wais ka. Nagising ka ng maaga ngayon. Inuna mo ang Diyos. Palakpakan naman natin ang isa't isa. Lahat ng nandito ngayon, wais. Sabihin mo nga, wais. Tapos maganda pa. Gwapo pa. Saan ka na diba? World Central. Dapat palitan na lang natin to, mahal, yung church ng, Wais Central Ministry. Ayan. WCM, Wais. Dahil inuuna mo ang Diyos. Amen? Kaya ang una natin ituturo sa mga anak natin, unahin mo ang Diyos, anak. Kahit hindi ka naman katalinuhan sa school, kahit hindi ka high honor, ano ba yung mga... Pero high honor ka nga, hindi mo naman nabasa ang Biblia, hindi mo man nag-seek kay Lord, hindi ka naman nagpe-pray. Diba? Hindi mo naman kilala si Lord, wala din. At the end of the day, pag sinubok ka ng problema, lulubog ka din. Kasi wala kang hawak eh. Wala ka man lang sandata sa buhay eh. Diba? So dapat, lahat ng anak natin, ilalapit natin sa Diyos. Anong ginagawa ng kids ministry? Anong ginagawa niyan? Nakikita niyo lang yan, kumakain dyan, nanonood ng mga Superbook, nagkukulay, pero hindi niyo alam na yung kubo na yan ay mas mahalaga dito dahil doon pinapanganak ang bagong mananampalataya ng Diyos. Amen? Alam niyo tayo, okay na tayo eh. Alam natin ang salita ng Diyos, pero yung mga bata doon ay nagsisimula pa lang ang kanilang pananampalataya. Amen? Yung ginagawa mo doon, Sarah, ang kukulit naman ito. Umiiyak na ako dito. Gutom na ako. Uupo na lang ako doon, makikinig ako kay Teacher Cindy. Hindi. Alam mo yung ginagawa mo doon na teacher, naihi na ako. Teacher, nagugutom na ako. Teacher,
talaga. Para kang nagiging midwife doon. Alam niyo ba doon? Ginamit to ng Lord, Kayla. Midwife ka pala. Midwife ang mga kids church. Sa sino dito yung parang nagsispeak sa'yo si Lord? Magpo-volunteer ako sa kids ministry. Magtuturo ako sa bata ngayon 2026. Gusto nyo ba? Mga mamshies magturo? Woo! Ayan. So, so itong kids ministry na to, grabe ang ginagawa ng Diyos dito. Kinikilabutan ako. God is good all the time. Next. First, ano yung recap tayo? Ano yung unang lesson? Fear of God comes from fear of man. Dapat una kang matakot sa Diyos, okay? Next. Number 2, even when you feel ordinary, God can also do extraordinary things through you. You felt you're ordinary. Diba? Ano ba yan, Lord? Ako yung isang hamak na taga Bulacan. Hindi naman ako kasing ganda ni Marian. Diba? Hindi naman ako gaanong katalinuhan. Pero alam mo, God used ordinary people to be part of His extraordinary things through your life. So, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ordinaryo ka man. Gagamitin ka ni Lord sa extraordinary things. Diba? So, parang sinasabi mo, ang bata-bata ko pa, wala nga akong pera. Paano ba ako magagamit ni Lord dito sa church namin? Alam nyo ba na sa batang paggamit sa'yo ng Diyos, mas nai-experience mo yung kagalingan ng Diyos. Amen? Kasi kapag, lagi yan, si Ate Jen umiiyak sa, annual meeting namin. Kasi natatouch siya. Pag nakikita niya si Mariela, si Kayla, sila Erisen, nakikita niya na sa batang edad, nakakapag-serve na sa Diyos. Kasi nare-recall niya, what if ganun din ako? What if ganun din ako at young age? Kasi alam nyo, kapag bata pa lang kayo, nagpagamit na kayo sa Panginoon, para kayo diyang nahasa na isang sword. Na kahit bata pa lang kayo, batak na talaga kayo sa buhay. Kaya minsan, kapag kahit bata ka pa lang, hinahanda ka ng Diyos, puro ka problema, puro paghihirap, baka malaki yung papagawa ng Diyos sa'yo pagdating ng panahon. Amen? Baka kaya mo itong pinagdaanan tong hirap na to kasi para mas ma-appreciate mo. Yung ordinaryong tao, gagamitin ng Diyos para magsalita dito sa harapan. O yung ordinaryo na pinagamit mo lang tong lugar na to, na parang mga ordinaryong tao na ginagamit ng Lord para i-bless yung ministry. Sino dito yung feeling mo ordinaryo ka? Gagamitin ka ni Lord. Sabi mo nga, gagamitin ka ni Lord ngayon 2026. Yung dalawang kumadrona, paano pag hindi nila ginawa yung ginawa nila? May Moses? May magliligtas sa Israelita? Baka nga walang ililigtas kasi wala ngang taong lumabas, patay lahat. Di ba po? Pero yung dalawang babae na to, nag-yes sila kay Lord. Yes, Lord! Yes, Lord! Takot ako sa inyo, Lord, hindi ko sila papatayin. Ordinaryo, nandun lang din sila. Ano yung title ng natin ngayon? Serve where you are. Halimbawa, ikaw nanay ka, tas sabi ng anak mo, Nay, pupunta ako sa church, mag-aaral ako ng salita ng Diyos. Tas sabi ng nanay, hindi, akin ka lang. Tas sabihin ng nanay, ako lang ang mahal mo. Ako lang ang mamahalin mo. Hindi ka na magmamahal ng iba. Dito ka sa bahay, maglinis ka. Ganyan. Alam niyo po, doon ako natutuwa sa mga mamshies dito sa church. Alam niyo, yung mga nanay talaga yung excited na magamit sila ng Panginoon. Yan, si Tita Lay, mga anak niya since then, si Tita Dorinda.
Bakit? Nagiging komadrona kayo. Nagiging para kayong si Sipra at si Puwa. Kapag nag-yes kayo kay Lord. Kahit mahirap. Minsan parang piling mo kaagaw muna yung gawain ng Panginoon. Sa attention mo sa anak mo. 'Di ba? Example ko na dyan, mga magulang ko, nung nagsisimula pa lang ako sa ministry, sasabihin ng nanay at ate ko, ano ba yung ginagawa mo? Hindi na pa nila naiintindihan kasi wala pa yung spiritual eyes nila. Pero ngayon, nandiyan na sila nanay tatay, di ba? Nandito na sila, naiintindihan nila bakit na tayo nandito sa gawain sa Panginoon. Hindi naman ako anak ni Manny Villar. Diba? Baka pag anak ako ni Manny Villar, wala ako dito. Nagbibilang ako ng mga prime water. Nakaano na ba tayo? Hindi, joke lang. So, marami na tayong pera. So, alam niyo, kahit ordinaryong tao lang tayo, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. Sa extraordinary. Para kang si Sipra and si Puwa. Amen? Kung nanay ka, maging nanay ka. Ano bang ginagawa ng nanay? Nagsiselfon? Hindi. Ang mga nanay dito nagluluto. Kaya nga matataba ang bata dito eh. Ng mga masasarap na pagkain. Ang mga nanay dito, ano? Nagme-makeup? Hindi. Ang mga nanay dito nagsusumba. Di ba? Mga sexy. Di ba? So, ang mga nanay dito, alam ko, ginagamit nyo po yung oras nyo para sa extraordinary work. Amen? Alam nyo ba, pag ang asawa nyo ay pinayagan nyo sa Zumba, hindi lang kayo nagkakaroon ng magandang asawa. Nagkakaroon kayo ng masayang asawa. Kaya tara, Zumba na. Ayan. So, pag ang kaya ang mga tatay, palakpakan natin ang mga tatay na pinapayagan ang mga nanay na mag-Zumba. Kasi sabi nga nila, a happy wife, a happy life. O, diba? So, marami. Ano yung mga ginagawa ng mga bata? Nag-aaral. Alam nyo ba na ang pag-aaral ay napakasaya? Dahil marami kayong natututunan na mga para sa ikauunlad ng inyong buhay. Ayan. Hindi season lang. Sabihin mo, season. Dadating ang panahon, gagraduate kayo. At magtatrabaho na kayo at maaalala nyo, dati, humihingi lang ako ng baon kay mami. Dati, nagsusulat lang ako. Ngayon, nagtatrabaho ako, tapos ang tagal ng rest day ko. Ang tagal, tapos trabaho ako ng trabaho. Alam niyo yon? Season lang yung pag-aaral. Enjoy. Sabi mo, enjoy. Enjoy niyo yung pagiging single. Kasi pag nag-asawa na kayo, kayo ay matatali sa bahay. Ayan. Pero pag single kayo, you have the time to enjoy. Enjoy, serve God. Diba? Gamitin niyo yung oras niyo, yung season na to para sa ikauunlad ng inyong buhay. Next. Third, sabi, yun. 1 Samuel chapter 16 verse 7, the Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Saan daw tumitingin ang Diyos? Sa puso. Nako, napakaano yan ng bata pa yung mga bata dito, lagi ko yung sinasabi. Nasaan ang Diyos? Sasabihin ng iba, nasa langit. Sabi ng iba, nasa kapitbahay. Nasaan ang Diyos? Nasa puso. Dahil ang Diyos tumitingin sa puso natin. Pwede tayong magsinungaling. Sasabihin mo, ang ganda mo naman, pero sa isip ko, pangit nito. Diba? Hindi mo nababasa. Nababasa niyo ba yung naiisip ko ngayon? Hindi ko nababasa ang naiisip ni Basti ngayon. Pero nakikita ko, bago siyang gupit. Ayan. So yan. So alam nyo, hindi natin nababasa yung mga puso ng bawat isa. Ewan ko dito kung ang nasa isip nyo, ang tagal naman mag-preach ni Teacher Cindy. Uwi na ako eh. Gutom na ako. Pero alam niyo po, nakikita ng Diyos yung puso ng bawat isa. O nakaupo kayo dyan, sobrang excited kayo na magamit ng Panginoon ngayong 2026. Amen?
Gagamitin ako ng Panginoon. I-declare nyo nga po yan, tayo pong lahat. Sabay-sabay. Lakasan. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon kasi nakikita niya yung puso mo. Nakikita niya yung puso mo na excited magpagamit sa Diyos tulad ni Sipra and Pua. Alam niyo sila, papatayin sila. Pero hindi sila natatakot. Sabi mga, hindi ako natatakot. Walang mahirap sa Diyos. Yan yung kinanta natin. Walang mahirap sa Diyos. Susunod ako sa Diyos. Amen? So, yung puso natin, ibigay natin sa Diyos. Amen? Dahil nakikita niya ng Diyos. Kahit magsinungaling ka sa tao, na sabihin mo, okay ka lang, nakikita ng Diyos, hindi ka okay. Hindi okay ang puso mo. Ang nakaupo dyan ay pera. Ang nakaupo dyan ay pangarap. Dito lang sa mundo. Na dito lang sa mundo makakamtan. Pero di ba may kanta doon? May kanta yun eh. Na ang design ng puso mo dapat ay makapiling ang Diyos. Amen? Ano ang nasa puso mo ngayon? Si Lord. Adrian? Amen? Ayan. Next. Number 3. True courage is often quiet and rooted in faithfulness. Sinabi yan ni Ate Kayla kanina sa presiding niya. Sabi ko, hindi naman kami nag-uusap nitong batang to. So, minsan, hindi hayag yung faithfulness mo. Hindi kita. Pero, nandun yung courage mo kahit minsan natatakot ka, di ba? It is not the absence of fear. Okay lang matakot. Pero susunod ka pa rin sa Diyos. Tingin niyo ba yung dalawang kumadrona, hindi sila natatakot? Natatakot sila. Possible, habang lumalabas yung mga bata, pakita mo nga yung picture, mahal. Yung picture, natataranta silang dalawa. Lumalabas na yung baby. Ah! Naku, bilisan natin, itago natin ang baby. Tapos lalagyan nila ng asin, di ba? Yun yung tinuro dati ni Teacher Jason. Yung mga batang pinapanganak noon, nilalagyan ng asin. Ano tawag dun sa isda? Inaastan muna pagkapanganak. Ewan ko bakit ganun nung panahon nila. Pero nilalagyan ng asin. Bakit? Tapos pinabalot ng puting tela. Tapos, yun na yun, nanganak na. Siguro para matanggal yung mga bacteria. O pag nanganak kayo, baka lagyan nyo ng asin ha. Nung panahon nila, wala pa kasing alcohol. So, baka ganun. Di ko lang alam bakit ganun. Pero nilalagyan ng asin yung bagong panganak. Tapos lalagyan as a covenant din kay Lord para luminis yung baby. Next. So, ano yun? Kahit natatakot ka, dahil gumagawa ka ng gusto ni Lord, gawin mo pa rin. Amen? Kasi tumitingin si Lord dun sa faithfulness. Sabihin mo nga, ang totoong courage, yung totoong tapang na sumunod sa Diyos, ay galing yun sa faithfulness. Faithfulness. God is faithful. Sabihin mo nga, God is faithful. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumusunod faithfully, hindi base sa circumstance niya. Amen? Minsan kasi nakakatakot sumunod sa Diyos eh. Lalo na kung napapaligiran ka ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Naranasan niyo ba yon? Yung parang lahat sila pare-parehas ng opinion, tas ikaw lang yung may opinion na iba. Dahil pinaniniwalaan mo yung katotohanan, yung truth. Amen? Halimbawa, example ko dyan, si Ate Kim. Lahat ng classmate niya, noong time na yon, nagkokopyahan. Meron ang tawag doon? Kodigo. Tapos, nung pinapasa na kay Kim yung kodigo, siguro maliit lang yon. Sabi ni Kim, ano yun? Ano yan? Sulit pa. Diba? Pero sabi ni Kim, ba't ako mangungopya dyan eh? Mali yan eh. Pangungopya yan eh. Alam niyo po ba, ang sin na maliit ay
pagtanda mo, for sure, sinungaling ka. Kasi nahahasa na yung habit mo magsinungaling. Nahahasa na yung habit mo na kumupit. Nahahasa na yung, halimbawa, bata ka pa lang, marunong ka ng kumupit ng piso, possible kapag nahasa mo yung habit mo sa pangungupit, baka isa ka ng blood contractor. Diba? Alam niyo po yun? Kasi parang nahasa ka na gumawa ng sin. Pero kapag bata ka pa lang, nahasa ka na gumawa ng gusto ng Panginoon, for sure, pagtanda mo, hindi mo nga naisip yun. Amen? Amen, church? Please make sure na nasa same page tayo ngayon. Nasa same page tayo. Number 3, kahit hindi sumusunod ang iba, sumunod ka sa Diyos. Sabihin mo nga, kahit hindi sumusunod ang iba. Tayo pong lahat, kahit hindi sumusunod ang iba, susunod ako sa Diyos. You can say the truth. Huwag kang matakot. Di ba kanta yun? Huwag kang matakot. Ako ang iyong kasama. Huwag kang mangamba. Ako ang iyong Diyos. Di ba? Kasi, natatakot ka mag-speak ng katotohanan kasi ayaw mong mapahiya. Pero ang totoo, kaya ka natatakot kasi hindi mo alam ang katotohanan. Kaya napaka-importante na alam mo ang totoo. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa lahat ng takot mo. Amen? Kasi yun yung magiging confidence mo. For example, meron kang mga kaibigan. Sabi ng mga kaibigan mo, tara, inom tayo. Wala akong pinapatamaan. Iinom lang tayo ng Salmig Light. Pero sabi ng Panginoon, bawal magpakalasing. Diba? I'm not, pero ang sinasabi ng Diyos, ang katawan natin ay templo ng Diyos. So dapat ba natin puspusin ng masasamang chemicals? Alam niyo ba, napanood ko, ito, ang bago daw na addiction ng mga tao ngayon, kaya sila nagkakaroon ng sakit sa bato, ay kumakain sila ng processed food. Hindi lang alak, processed food. Nakakamatay, nakakasira ng internal organ. Kaya dapat makinig tayo sa mga pinapayo ng mga health practitioner na yung mga bawal na pagkain o bawal na inumin. Hindi lang po ang alak, kundi yung mga processed food. Kailangan magluto talaga tayo ng mga whole food, fiber food. Kasi kapag inalagaan natin ang ating mga sarili, mindful eating, naalagaan natin yung vessel na kung nasa ng espiritu natin, which is our body. Amen? So ngayong 2026, we are encouraging every one of us to be healthy. Amen? Minsan, hindi naman natin kaaway yung mga masasamang elemento. Minsan, kaaway natin yung pagiging wala tayong control. Sabihin mo nga, walang self-control. Kain ng kain. Busog na. Mahihimatay ka na. Cholesterol, uric acid. Ano pa ba, Tita Joy? Di ba na alam eh. Diabetes. Creatinine. At Tita Bel, ano pa ba ang mga nasa listahan ng mga lab test? Yan. Alam niyo po, ang Panginoon gusto niya healthy ka ngayong 2026. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sabihan mo ako pag kumakain ako ng bawal. Amen? Maging ano tayo? Maging encouragement tayo sa isa't isa. Alam niyo po ba na kaming mag-asawa ay nag-aaway pagdating sa pagkain? Kasi po si Teacher Jason ay nakakainis, bumibili ng chichirya. Iyon yung kanyang hindi, bibili siya ng ano yung favorite niya, yung mga chips. Malalaki talaga, talagang tipong, siyempre pag nandun, sabi niya display ba yung chichirya? Nakita mo
nutrition. Eh, di ba yung mga ganyang snacks, maaalat yan. Di ba? Minsan, ikaw na yung magno-know. Pag pupunta ka sa section ng groceries, doon ka sa healthy, di ba? Hindi ka bibili ng mga bagay na magpapa-unhealthy sa'yo. Another, diet, pinapanood. Ito, hindi ka nanonood ng mga pinagbabawal na video. Pero ang mga pinapalaw mo, puro kalokohan. Ayaw mong magmura, pero ang social influencer mo, PI ng PI. One day, magpi-PI ka na rin. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga pinapasok nyo sa utak nyo, pinapasok nyo sa tiyan nyo, magiging kayo. Guys, hindi ko to sinasabi na kayo lang ang gumagawa kasi ako din. Ako, nahihirapan ako sa pagkain. Hihirapan din ako sa pinapanood. Ayan. So, ang hanggat kaya natin is i-filter. Sabihin mo nga, yung simpleng pagsunod natin sa Panginoon, magagamit pa tayo ng Lord sa mahabang panahon. Amen? Sino dito yung gusto mo pang makita yung anak ni Sab? Ako gusto ko yun makita, Lord. Pero Sab, huwag ka muna mag-aasawa. Mga 30. I mean, gusto ko makita yung anak ni Mariela, anak ni Queen. Pero hindi pa ngayon, di ba? So, gusto ko makita yung next generation ng church na to. At yung mga next preacher. Yung sabi ko nga kay Kyla, mag-preach ka na para naman, donate na lang ako. Ako na lang yung magpipinas sa'yo, mag-preach ka. Ayan. So, kung sino yung gusto makita yung, ano yung next ng World Central? Yung mga bata dito, ano yung magiging future nila. Pero paano natin makikita yun kung ano na tayo, di ba? Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala sa mundo. But I hope and pray, mas maging mahaba pa yung paglilingkod natin. Amen? Amen? Parang hindi kayo, dun sa lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero, alam niyo po, dun ko nakita yung faithfulness ni God na sa panahon na binibigyan pa tayo ng buhay ng Diyos, gagamitin ka pa. Sabihin mo nga, gagamitin ako ng Diyos. Gagamitin ako ng Diyos kahit senior na ako. Amen. Kapag lola ka na, titingnan mo yung apo mo o yung anak mo. Wow! Yung anak ko, worship leader na. Diba? Napakasarap po nun. Pero huwag naman tayo magmadali. Enjoy muna natin tong moment na to. Amen? So, na-touch natin yung diet dito, no? Nakakatuwa naman dahil may Zumba ministry. Zumbanatics. Ano kaya yung project ng mga tatay? Alam ko na. No alcoholic drinks ministry. Ayan. Isipin nyo na yung healthy bonding ng mga tatay. O kaya, the basketball players' fathers. Mga ganyan. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga tatay? Tatay na daw kasi sila, hindi na pwede basketball kasi Oo nga eh. Alam niyo po ba, kung makikita natin, itatouch ko to. Bakit kaya ang mga lalaki nung panahon na yon ay yung mga male na pinapatay? Alam niyo, kung titingnan natin, sa church, walang tatay. Kasi gusto ng enemy talaga patayin yung mga lalaki. Kaya, kung ang demonyo nasa tatay, ang demonyo tatay, hindi, yung mga demonyo lumalapit sa mga lalaki, sa mga tatay, kasi gusto ng enemy, wala talagang lalaki sa church. Sasabihin di ba nung panahon na yon, pinapatay na baby pa lang. Diba? Ngayon, ang mga demonyo sa tatay, kung meron sa nanay na 20 demonyo, siguro sa tatay 40. 40 demonyo yung, huwag kang mag-church. Wala kang pera. Kailangan mong magtrabaho. Pero pag ang tatay may pananampalataya, sasabihin niya dun sa demonyo, God will provide for my family. God is my God. Diba? Kung ang tatay may takot sa Diyos, pag nauna ang tatay sa simbahan, magpapalo ang nanay at ang kanilang mga anak. Amen? Kaya bakit nung panahon na yan, pinapatay baby pa lang, lalaki? Kasi
Kasi yan yung head of the family. Kasi yan yung tatay. Sila yung generation ng mga Israelita. Kaya dito sa church natin, natutuwa ako kasi may maliliit na batang lalaki. Si Sam, si Adrian, si Gabriel, si Aaron, si Harry. Nasaan si Aaron at saka si Harry? Oy, makinig kayo. Kayo ang mga next tatay. Diba? Naiisip mo ba, Aaron, na magkakaanak ka? Opo, o diba? Wag muna ngayon. Diba? Magpupulis ka pa, probinsyano. So, kung ano mang gusto mo sa buhay. Dapat, pag naging tatay kayo, kayo ang magsasabi sa anak nyo. Harry, makinig. Harry. So, si Harry, kailan siya nagpabaptism si Harry? Noong December, di ba? Nasa Panginoon si Harry. So, ang mga anak ni Harry, malamang sa malamang nasa church. Kasi, tatay siya eh, nagpabaptize following Jesus, di ba? Palakpakan naman natin. Na-excite ako dyan, pero wag naman po ngayon, Lord, maawa po kayo sa amin. So, magtatapos pa po ang mga batang lalaki dito, di ba? So, ito, si Basti, si Kuya Sab, pag nag-aanak kayo, di ba? So, yung mga tatay talaga, nasa inyo ang future ng simbahan natin dahil kayo ang mga next tatay. Diba? So, yung mga anak nyo, ilalapit nyo sa Panginoon. O baka naman, wag sasabihin nyo sa anak nyo, huwag ka nang mag-church. Mag-inuman na lang tayo dito. Linggo ngayon. Ayan. Ano ba? Ano ba? Dalawang klase pipili ka lang sa buhay mo. Isang masama, isang tama. Dalawa lang yan. Healthy ka, unhealthy ka. Diba? O kaya, hindi ka nagpapalaw sa Diyos o nagpapalaw sa Diyos. Dalawa lang talaga. Laging may dalawa ka. Pero hindi naman dalawa ang puso. Hindi pwede yung, sana dalawa ang puso ko. Alam niyo po, mali yun. Na yung puso mo nasa mundo, yung puso mo nasa Diyos. Ang sabi, diba? Ano yun? May verse yun eh. Mahal, ano yun? Yung verse na yun? Tulungan mo ako. Yung two masters. Yung isa, you cannot serve two masters. Yung isa, follow mo si God. Yung isa, follow mo ang mundo. O yung pera. Example ko dyan. Meron akong office mate. Hindi siya yung trabaho na ibinibigay sa kanya, papalo siya ng linggo. Alam niyo po, nahirapan siyang maghanap ng trabaho 1 taon. Pero gusto niya kasi talaga magkaroon ng Sunday kasi magsisimba siya. Alam niyo po, grabe, sobrang na-amaze ako sa kanya, naghintay talaga siya. Dapat ang rest day Sunday. Kasi mag-church ako ng Sunday. Naranasan niyo po ba yon? Doon ko nakita yan. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the another, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay po, bakit? Example, ang pagsubok. Meron kang trabaho ng linggo. Tapos, kikita ka doon ng 2,000. Tapos, Sunday yun, magsisimba ka. Ano ang pipiliin mo? Ano ang pipiliin mo? Ayan, hindi ko po alam ang sagot niyo dyan. Pero dapat ang sagot natin ay ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos dapat, siya lang ang love natin. Ganun kasi si Lord seloso. Seloso daw ang Diyos jealous God. Kapag meron una na mas love ka kay Lord, wala. Hindi ka masasatisfy. Pero pag ang Lord, satisfy ka pag number 1 si God. Amen? Amen? Mahal ko ang Diyos. Hindi ang pera. Mahal ko ang Diyos. Amen. Alam niyo po, lahat naman yan babalik ni Lord eh. Siklig-lig umaapaw. Alam niyo po ba, nung nagsiserve tayo sa Lord,
kapag inuuna natin siya, mas yung joy, nagiging masaya ka. Kahit hindi ka naman sobra-sobrang yaman. Pero pag ang mundo yung siniserve mo, wala kang contentment. Parang laging, kailangan akin to lahat. Hindi ka nagkakaroon ng contentment, di ba? Like yung nangyayari sa government natin ngayon, di ba? Yung 1 million, hindi na enough yun sa kanila. Dapat bilyon, trilyon, daming pera. Anong gagawin nila doon? Kasi walang contentment eh. Pero pag nasa Diyos ka, hindi mo maiisip yon na kahit piso lang ang pera mo, masaya ka. Sino dito yung masaya ka kahit inuulam mo, tuyo? Amen. Masarap, diba? Pero wag naman palagi kasi sodium yun eh. So, ano lang, ay nagiging ano na tayo, health conscious. Ano ba yung mga kinakain natin? Kangkong, adobong kangkong. Yung iba nga si Ninong Ray, so sobrang kakapanood ko ng mga lutuin niya, healthy na si Ninong Ray. Pati yung balat ng saging, ginawa niyang torta. Try niyo yun, mukhang masarap. So, alam niyo po yun, yung health na parang, halimbawa, pag pumasok ka ito, medyo challenging to sa buffet. Di ba pag papasok ka ng buffet, parang kang may demonyo, kailangan makain mo lahat. Masulit ko yung 1,500 na binayad ko. Di ba? Kaya ako gusto kong kumain dun sa isa lang yung pagkain eh. Kasi parang pinahihirapan ako sa mga choices. So, alam niyo po, kapag may contentment ka, mayaman ka. Sabihin mo nga, kapag may contentment ka, mayaman ka. Ayan, yan yung tunay na kayamanan. Hindi naman siya yung sobra-sobrang dami. Alam niyo po ba, napakahirap maraming bagay sa mundo. Maraming bagay. Sa bahay lang namin, ang daming gamit. Gusto ko nang ipamigay. Kasi nga parang, magulo siya, magulo. Next. Number 4 na tayo. Ayan. So when we protect the vulnerable, we honor God and the generations to come. So itong dalawa na to, pinaprotektahan nila yung mga baby. Yung mga wala pang, yung si Sipra and Puwa, pinaprotektahan nila yung next generation. What do you mean by vulnerable? Next slide. Sa panahon nila at sa panahon natin, sino-sino yung mga vulnerable? Mga bata, baby, senior citizen, matatanda, PWD. Yan ang mahal na mahal ng Diyos. Vulnerable people na kapag tinulungan mo sila, alam mo na hindi nila yun maibabalik, pero ang Diyos may ibabalik yun sa'yo. Kaya ang church natin, we love children. We love mga seniors. Bakit? Vulnerable is yung mahihina. Kapag malakas ka, wala ka dito sa church. Kasi punong-puno ka ng yabang. Punong-puno ka na, kaya ko to. Pero pwede mong sabihin na hindi ko kaya. Nakikinig ba, Hari? Yan. So dapat, kapag hindi tayo nandito sa church dahil magaling tayo. Nandito tayo sa church kasi we acknowledge na mahina tayo in a certain area of our lives. Pwede mong sabihin na mahina ka, kapatid. Sabihin mo nga, mahina ako pero malakas ang Diyos. Mahal ako ng Diyos kahit na parang feeling ko, para akong kandila na nauupos. Meron po ba kayong ganun sa buhay niyo? Yung parang bibitaw ka na. Parang sobrang pangit nung nangyayari sa buhay mo na parang wala ka nang ma-solusyonan. Sabi nga, blessed are those who are weak, for he will experience the strength that comes from the Lord. The Lord is our strength. Sabi mo nga, the Lord is our strength. Dito sa church natin, sobrang daming bata. We saw their vulnerability. But you know, sometimes when I see the children in this church, nakikita ko po yung faith
ng mga batang ito. And na-inspire ako at lumalakas ako. Sino dito yung pag nakikita mo yung maliliit na bata dito, lumalakas ka? Amen. Ako po, pag nakikita ko yung mga pamangkin ko, for some reason, eto po nagtatrabaho ako, sobrang pagod na pagod po ako. And then, parang nakita ko po yung pamangkin ko si Jaro, niyakap niya ako, para pong lumakas yung katawan ko. And minsan, nakakaramdam din ako ng pagod. Pero yung mga bata, every time I see children, lumalakas po talaga ako. Kaya napakasarap ng may baby, no, ng mga bata. Children are blessing. Kapag din po nakikita ko yung lola ko, na kahit na bedridden pa lang siya, pag nakikita ko yung lola ko, sumasaya ako. So, ang Diyos, nasa mga vulnerable sila, na mga tao sa mahihina. So, kung gusto natin ma-experience ang Diyos, like Ate Ali, di ba, nakikita niyo yung mga matatandang nanghihina. Ate Ali, I know, hindi ko alam, pero di ba lumalakas ka after you had an encounter with them? Di ba? Kasi, parang sila yung nagbibigay sa'yo ng strength na ikaw din mismo, kaya mong tumanda, kaya mong maging mabuhay. Na-experience niyo po yun. Sino ka-encounter ng matatanda? Ako po yung lola ni Teacher Jason, 104 na siya this coming April. 104 ba? 104. Every time na dinadalo ko siya, parang lahat ng problema ko nawawala. It's the other way around na sasabihin, pag-pray mo nga tong si Lola Peming para humaba ang buhay. Hindi nila alam, kaya ako pumupunta doon. Parang nahihingi ako sa kanya ng lakas. Kailangan ko ng lakas. Kailangan ko pang maging 104. Parang, kasi ako mismo nanghihina ako. Talagang parang minsan, paano kaya nagagawa ng lola ni Teacher Jason na humaba yung buhay niya? Siguro may mga pagsubok din siya na kinaharap. Pero pag nakikita ko siya, hawakan ko lang yung kamay niya, humihingi ako na, Lord, bigyan niya ako ng lakas. Kasi yung matatanda, they inspire us. They give us the joy. Amen? Kaya pag tumatanda ka na, blessing ka. Pag nakikita ka ng mga bata, nagkakaroon sila ng buhay. Amen? Pag nakikita niyo yung matatanda, sumasaya kayo? Tama ba? O parang nakikita niyo, ano ba naman to? Hina na pandinig? Naiinis kayo sa matatanda, ano ba naman to? Ang bagal lumakad. Pag kayo kids pag may nakita kayong tumatawid na matanda, tulungan niyo. Baka naman, unahan niyo pa, lalakay. Hindi, dapat tulungan niyo habang tumatawid sa kalsada. Kasi nahihirapan siya. Diba? Sa mga movies, may ganun. Makikita mo yung taong mabuting tao, kapag may matanda siyang nakasabay, tinutulungan niya yung mga matatanda. Narelate ko lang dun sa isang Korean na napanood ko na tinulungan niya yung matanda, yung babae, tapos na-in-love yung lalaki kasi tinulungan nung babae yung matanda. So yun lang, yung mga matatanda is blessing. God is with them. Even sa children ministry mamaya, nakikita ko talaga na ang Diyos ay nandito sa church natin kasi yung binibless niya yung mga bata dito. Amen? Kaya nakikita niyo yung kubo na yan, that's our, that's our, kumbaga sa ospital, paanakan ng spiritual children. Tapos kayo yung midwife. Kasi ang nagpapaanak, hindi naman yung midwife, si Lord ang nagbibigay ng strength, diba? So, ang naglalabas ng spiritual children ay si Lord. Tinutulungan natin ang Diyos para makapanganak pa ng mga mananampalataya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, midwife ka, ikutulad ka ni Sipra at Pua. Ayan, nagpapaanak kayo ng mga spiritual children. Next. Ayan, last na is, sabi dito, ang ganda ng storya na to, dahil dun sa verse 22, tapos, inutusan ng hari ang lahat ng mga Egyptian. Kunin nyo ang lahat, nagkamadiyat ako yan. Ayan, so, ayan, sabi dito, sumagot ang midwife, pareho ang mga babaeng Hebrew. Makikita natin sa verse 21. Sa verse 21,
binigyan ang mga midwife ng sarili nilang mga pamilya dahil may takot sila sa Diyos. So yung ginawa nila na sinave nila yung mga bata, ang reward nila. Ang reward ni Sipra and Puwa ay binigyan sila ng sarili nilang anak. Tingnan nyo, sabi dito, binigyan ang mga midwife ng sarili nilang pamilya dahil may takot sila sa Diyos. So kapag may takot sila sa Diyos, merong reward. Sabihin mo nga, may reward. Kasi yun nga magulang, di ba, nire-reward niyo yung anak niyo kapag meron magandang ginagawa. Ganon din po ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may reward ka kapag sumunod ka sa Diyos. And minsan, ayan, verse 21, sila'y pinagkalooban niya ng sarili niyang pamilya. So kapag, alam nyo, itong reward natin is a spiritual family din. Na habang binibigyan tayo ng Diyos, ng opportunity maglingkod sa Diyos, napapansin nyo ba na siya ang sumusob ng mga problema na hindi mo kayang solusyonan? Amen? Na parang bigla na lang God provides sa mga problema nyo, sa mga panalangin nyo. Bibigyan kayo ni Lord ng reward na parang imposibleng mangyari. Hindi lang sa istorya nila, binigyan sila ng anak. Pero possible sa atin, kung hindi man tayo kumadrona, nagkataon sa istorya na to, baka yung dalawa na to ay wala pang anak at ang pinapanalangin nila ay magkaanak. Ano yung pinapanalangin mo ngayon? Isipin mo, ano yung pinapanalangin mo? Siyempre, wala ka namang asawa, paano ka magkakaanak? Baka naman, i-claim mo yung reward ni Sipra and Pura. Diba? So, kung single ka, ano yung pinapanalangin mo? Halimbawa, sumusunod ka sa Diyos, ang desire ng puso mo ay magkaroon ka ng magandang blessing, provision, career, and all. Re-reward ka ng Diyos higit pa at sapat pa. Amen? Ano yung nasa prayer, sa prayer and fasting, ano yung sinulat mo dun? Paliwakin yung territory. Ano yung sinulat mo ano yung pinag-pray mo kay Lord? Lord, gusto ko magkaroon ako ng apo this 2026. Sasagutin niya ng Diyos. Oh, gusto ko magkaroon ako ng kotse. Wala imposible sa Diyos. Gusto ko, pero dapat hindi ka nakatingin sa reward, kundi nakatingin ka sa paano mo i-please si God, hindi yung tao. Amen? Alam niyo po, nung panahon na talagang chini-chase natin yung mga pera, ganyan, alam niyo mo, minsan dun pa sila malayo. Pero kapag nagpapakabisi ka sa gawain ng Diyos, hindi mo alam yung mga prayers mo, nilalatag na yan ng Lord. Bigla ka na lang may ganyan, bigla ka na lang may ganyan. Dati desire mo lang. Diba? Kaya si Lord, rewarder din siya ng mga faithful. Amen? Sino dito yung excited ka na gawin ang pinapagawa ng Diyos? Yung ginagawa mo, dapat faithful ka sa Diyos kasi faithful siya. Pero sana, yung itong last part na to, hindi ka sumusunod sa Diyos kasi gusto mo yung reward. Dapat nakatingin ka dun sa blesser. Sabi mo nga, blesser. Dapat, hindi ka nakatingin sa blessing, kundi sa blesser. Ngayon, bata ka pa lang, siguro nag-aaral ka ngayon, pag nakatapos ka ng pag-aaral, yun yung reward. Halimbawa, ngayon, lola ka, ang reward mo, nahihirapan ka sa apo mo, pero hindi mo alam yung apo mo na yan na inaalagaan mo ay magiging mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Diba? Or yung reward mo is, malay mo, yung plano ng Diyos dyan sa batang aalagaan mo ay magiging presidente ng Pilipinas. Hindi mo alam.
O itong maliliit na bata na to na tinuturuan mo, ay dadating ang panahon ay may isa dyan na tinutulungan mo na magiging pastor. Alam niyo po, bawat ginagamit ng Panginoon dito, may istorya po yan. Yung confidence nila, o yung mga confidence ng mga ginagamit ng Panginoon, bago yan tumayo dito, nanghihina yan. Pero may mga tao na nagpapalakas ng loob nila. Na parang minsan nasabihan mo lang sila na, kaya mo yan. Pero nagpapatuloy sila. Ako, one time, naka-encounter lang ako na parang gusto ko nang sumuko dito sa ministry. Ilang beses. Na parang, kumbaga sa kumatrona, ako yung nanganganak. Pero gusto ko nang mag-give up. Tapos may ginamit si Lord na, push! Kaya mo ba? Nanghina talaga ako nun. Ayoko na po. Pero mayroong mga tao na ginagamit si Lord na aayusin yung mindset ko. Na yan ang calling mo. Yan ang calling mo. Yan ang kaya mo yan. Minsan, ayoko na mag-Bible study, pero tapos may biglang sasalo. Tapos ayoko na mag-preach, sasalo. We are a group of people, lalo na sa preaching ministry. Alam niyo po ba yon na minsan nanghihina kaming group, pero dahil may mga tao na, sige, pag di mo kaya, ako mag-preach. O kaya, hindi nyo alam. Halimbawa dito sa church natin, maraming panahon na may iba nanghihina tayo dito sa church, pero pag sumasalo yung isa't isa, parang nagiging puwa and sipra kayo sa spiritual journey natin. And masaya ako na ganun yung church natin na sasabihin natin sa isa't isa, push mo pa! Diba? Kaya mo pang mag-serve. I-push mo pa yan. Kaya mo pa yan. Diba? Yung pinapanganak natin ng mga spiritual children, it's not the work of one person, but it's the work of group of people na nagtutulungan para maging maganda yung simbahan natin. Kaya naiyak na ako. So, maraming salamat talaga sa mga tao na nagiging sipra and pura sa buhay ko. And hindi nyo alam, yung ministry like ito, dumaan lang yung budget sa bank account ko, pero may ginamit si Lord, bumili ng gamit, magluto mamaya, mag-ayos ng budget, hindi siya gagalaw. Hindi gagalaw yung gawain ng Lord ng isang tao lang. Kaya minsan, nainggit nga ako kay Mariela kagabi. Nag-ayos sila ng mga gagamitin para sa ministry. Wala, prayer ko to pero hindi ako yung ginamit nila mag-ayos. Nainggit tuloy ako sa kanila, pero alam niyo po yan, tayong lahat, kapag nanghihina yung isa't isa, maging hand tayo para makatulong sa gawain ng Panginoon. Ganun din po sa isang pamilya. Kapag nanghihina yung misis mo, halimbawa, nanghihina yung misis mo, nakita ko si Tito Bong nagsampay siya. Ayan. Diba, ang sarap noon yung asawa mo, pag nahirapan ka na, siya yung nagiging lakas mo. Ganun din po ako, na-appreciate ko po yung asawa ko. Hindi ko nga po alam kung paano ako nakarating sa office namin eh. Nakaligo na ako. Minsan nagising na ako, nakatayo na ako dun sa building. Kasi yung asawa ko, ginigising niya ako. Kasi ang pasok ko po is 6 o'clock, pero 5 o'clock naglalakad na ako. Pero siya yung nanggising sa akin, nagsabi sa akin, tumayo ka na, may pasok ka. Tapos tatawid ako sa traffic light. Hinihila niya ako, pero tulog ako habang naglalakad. Pwede pala yun. So alam niyo po yun, yung mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya natin nagagawa yung mga gampanin natin. Dahil may mga tao sa paligid natin na nagpupush pa sa atin na maging mabuting tao. And lagi tayong maging mapagpasalamat sa mga tao na ginagabayan tayo. Siguro yung mga bata na walang magulang, sobrang naawa ko sa kanila kasi walang man lang tao na mag-guide sa mga decision nila. Kaya kung meron kang
magulang ngayon na pinupush ka pa rin na makatapos ng pag-aaral. Mahal na mahal ka ng Diyos kasi may nagpupush pa sa'yo na kaya mo pang makatapos, anak, makakapag-aral ka pa. Kaya, nagpapasalamat tayo dun sa mga tao na yon na pinupush pa tayo. Kaya tayo, mga magulang, huwag tayo magsasawa na sabihan yung mga anak natin na, anak, kaya mo pa! Kaya mo pa! Kaya mo pang makatapos. Lagi tayo magsasabi na, push pa! Lagi nating i-remind yung mga tao sa paligid natin na, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya mo pang makagraduate. Kahit minsan napapagod na tayo bilang taga-push, huwag tayo mapapagod kasi si Sipra at si Pura, hindi sila napagod. Tapos kapalit pa nun yung buhay, kapalit yung career nila, kapalit lahat. Minsan yung kapatid ko po, gusto na niya magtrabaho, pero yung anak niya, maliit pa lang, sinasabi niya, gusto mo na magtrabaho, pero pag nakikita ko si Jaro, walang nanay, papangalaga ko ka lang kay nanay, siya? Sabi, hindi, mahal ko si Jaro. Bilang magulang po, tayo yung dapat present sa anak natin. Kasi, gusto niyo po ba ang mag-aalaga sa anak niyo o magiging influence ng anak niyo ay ibang tao? Mas close pa kayo sa ibang tao kaysa sa mga magulang niyo. At bilang anak, minsan nakukulitan na kayo sa pagpupush ng magulang niyo sa inyo. Siguro kasi ayaw lang nila na mapunta kayo sa masama. Amen? Kaya, God is good. Sabihin mo nga, push pa. Kaya mo ba yan, anak? Sabi ng Lord. And until hindi mo na-experience yung reward. Amen? And hindi lahat ng paghihirap mo ngayon may mapupuntahan. As long naka-align ka sa Diyos. Amen? So, let's have a recap dun sa 5. Ayan. So, yan. Basahin mo na po natin. Diba? The Lord in Revelation chapter 22, verse 12. I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. Gusto niyo ba yun? Makita yung reward na galing sa Diyos. Amen? Amen? Sino dito yung nanalo ka sa loto, ganyan, may mga reward, o kaya nanalo ka sa, tapos halimbawa naging top 1 ka, di ba may mga reward? Tapos sasabihin sa'yo ng nanay mo, dahil meron kang pinag-igihan mo ang pag-aaral, lilibre kita sa Jollibee Giginto. Ang ganda ng Jollibee Giginto no? Papakainin kita sa Jollibee, tapos bibili kita ng cellphone. Ano pa ba yung mga sinasabi niyo sa anak niyo? Tita Bel, ano po sinasabi niyo kay Basti para pag-aral ng mabuti? Ano ba? Ayan, di ba may mga reward? Ano ba yung sinasabi ng nanay sa Si Adrian lahat na yata ng reward sinabi ni Tita Florinda dyan para mag-aral ng bata. Adrian, pag nag-aral ka, pupunta tayo sa park. Lilian, di ba? Ganun yung mga magulang ganun din si Lord. Meron din siyang reward sa atin kapag nagpo-follow tayo kay Lord. And I hope and pray na maging masaya tayo sa pagsunod sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya dito, I will give to each and every one of you according to what you have done. Na-excite po ba kayo sa reward ng Diyos? Kasi alam niyo po, yung pinakamayamang tao dito, kapag nag-reward sa inyo, masigit yung reward na galing sa Diyos. Huwag po kayong mag-e-expect sa reward ng tao kasi yung reward ng tao na hindi yan permanent. Pero pag ang reward ng Diyos, good and faithful yan, di ba? Yung corona na galing sa Panginoon. And doon tayo ma-excite, hindi lang doon sa reward ng tao. Kasi sasabihin ng tao, baka kaya ka lang nire-rewardan ng tao kasi minamanipulate ka, di ba? Or kaya
parang may gusto lang sa'yong kunin. Pero ang Diyos hindi ganun. Kahit minsan wala kang ginagawa, nire-reward ka ng Diyos, di ba? God is good. All the time. So, doon tayo tumingin sa reward ng Diyos kasi yun yung long-lasting. Amen? So, next. Sabi ni Lord, God calls to faithfulness meets you right where you are. So, God calls you to be faithful. Amen? And kung nasan ka ngayon, maging faithful ka. Kung estudyante ka, nanay ka, tatay ka. So, kung tatay ka, ikaw ang leader, kaya sporty na demonyo ang nasa tabi mo ngayon para hindi ka mag-serve kay Lord. Kasi alam niyo po, ang panalangin ko sa church dito, maraming tatay ang magpupuri sa Diyos at pupunuin to ng mga tatay na hindi lang nagtatagay, kundi nagpupugay sa Panginoon. Amen? Kasi yung tagay, ano yun? Tagaytay. Sarap doon, pumunta ngayon, malamig. Pero dapat nagpupugay sa Panginoon. Kasi po, ang mga tatay, mahal ng Diyos. Sabihin nyo nga po, ang mga tatay ay mahal ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na mamatay ang mga tatay. Ang gusto ng Diyos, mabuhay ang mga tatay. Amen? Amen. Next. So we can be the modern Sipra and Puwa in this generation and next. So, hindi lang si Moses ang bida ng istorya ng Israelites. Ang bida ng maraming karakter yung Israelites journey. So, umpisa pa lang, nung sinisilang pa lang mga batang ito, si Sipra and Puwa, yung naging ginamit ng Lord in their ordinary bilang isang komadrona. Amen? So, tayo bilang Sipra and Puwa in this generation, tayo ang gagamitin ng Diyos para mailabas yung mga anak ng Diyos sa henerasyon na to. Amen? Gagamitin ka ng Diyos. Magiging Sipra and Puwa ka. Lalabas sa'yo ang mga bagong bata na magpupuri sa Diyos. Amen? Kahit wala ka pang asawa, gagamitin ka ng Diyos. Kahit single ka pa lang, nanganganak ka na ng maliliit na bata na magpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Next. Siguro, yung mga teacher natin, pangalanan natin si Sipra and Puwa. So, God will never require from you what He has not first given to you. Walang hihingi ng Diyos na hindi niya binigay. Sabi mo nga, walang hihingin ang Diyos na hindi niya binigay. Pag hiningan ka ng Diyos ng pagmamahal, minahal ka ng Diyos. Amen? Kapag hiningan ka ng Diyos ng pagpapatawad, pinatawad ka ng Diyos. Kapag hiningan ka ng Diyos ng provision, binigyan ka ng Diyos. Amen? Sino dito yung excited ka magbigay sa Panginoon? Financially, physically, excited kang magbigay. Alam niyo po ba na every time nagbibigay ako sa Panginoon, may mga ginagamit ang Diyos para i-treat ako. Alam niyo po ba yun? Binigyan ako nagbigay ako sa church one time. Tapos parang nilibre ako ng boss ko sa, nilibre ako sa Shangri-La. 3,500 yung halaga. Sabi ko, nagbigay lang naman ako kay Lord ng 500, pero 3,500 yung pinakain sa akin ni Lord. Alam niyo po, yun yung nakikita ko yung provision ng Lord sa buhay ko po. And sana kayo din, every time you bless the work of the Lord, the ministry of the Lord, you are blessed. Amen? Hindi lang sa money minsan sa time. Diba? Na pag nagbigay ka ng oras sa Panginoon, ilang araw meron sa isang linggo? 7. Ilang oras sa isang araw? 24 hours. 24 times 7. Diba yan? Nagagamitan na tayo ng math. Mahal. 24 times 7, gamitin nyo na cellphone nyo.
Tapos na ako. Ha? 168. 168 hours. Tapos ilang hours yung church natin? 3 to 4. So yung 3 to 4 hours mo, yung ilang oras ulit yung 7 hours? 168? Imagine mo, may 164 hours ka na ginagamit mo sa kung saan-saan. Siyempre kasama na dun yung pagtulog, panonood ng Netflix, pagkain ng masasarap na pagkain, pakikipagtsikahan sa kumare, ano pa ba? Panonood ng movie, ano pa ba yan? Diba? Tapos yung 4 hours mo, hindi mo mabigay kay Lord? Mag-iinom ka pa no, ng alak at Coca-Cola? Ayan. So, sinasabi ko lang po na mahalaga to. Yung Sunday service na meron kang 4 hours sa buhay mo na gamitin mo sa Lord. Hindi na nga ikaw di ba yung katulad ng sobrang extreme na may mga simbahan talaga. Sobrang tagal talaga. Yung tipong hanggang 12 midnight nagpe-prayer meeting, diba? It's not about gaano ka katagal sa church. Kung ang buhay mo naman ay paliwak, di ba? Hindi ka naman lagi ka sa church, tapos yung anak mo hindi ka naman kilala. Balance lang. Sabi na nga, balance. May time ka sa anak mo, may time ka sa paglilingkod sa Diyos, may time ka sa asawa mo. Hindi pwedeng puro anak. That may time ka sa asawa mo. Kailangan niya ng haplos. Di ba? Kailangan niya ng schedule. Di ba? Kailangan may oras ka sa lahat ng bagay. Bilang nanay, mahirap yun kasi may mga anak. Di ba? Kaya dapat, balance lang. Pag Sunday, nandito tayo sa church. Pag Monday, banding-banding sa misis. Dapat bigyan niyo ng date time yung asawa niyo. Okay? Kahit kumakain lang kayo ng fish, kahit yung fishbowl dun sa may bayan, sa taong busy, kailangan mong i-schedule ang asawa mo. Amen? Hindi naman ako nagpapatama dito. Pero, di ba, busy din kasi yung asawa ko. Alam niyo po, ini-schedule ang daytime. Hindi lang puro anak time. Dapat kayo mga anak, bigyan niyo ang mga magulang niyo ng daytime ang mga nanay tatay niyo. Okay? Masingit lang, no? So, God will require us, hindi naman mabigat. Serve God. Sabi mo nga, I will serve God wherever I am. Sabi ni Lord, maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting tatay, maging mabuting ama, ina, anak, yan. So next, sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, and that in all things, at all time, having all that you need, you will abound in every good work. So minsan, napapagod ka, dami mong gampanin sa buhay, nanay ka na, tagaluto, minsan mayroon yung movie, di ba? Yung parang, ako na lahat! Ako na lahat! Pagod na ako, di ba? Ako na, nagluluto, ako pa. Minsan, ano ka na yung exhausted ka na sa lahat ng ginagawa mo. Tapos, sabi mo, paano ko mabibigyan ng oras ang Diyos kung ang oras ko ay ganyan-ganyan? Alam niyo po, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Unahin po natin ang Diyos at siya din yung magbibigay sa atin ng grace. Sabi mo nga, grace. Para magampanan natin lahat. Galing sa Diyos yung lakas. Galing sa Diyos yung buhay. Galing sa Diyos yung oras. Kasi pag sinabi ni Lord, time's up, tapos na rin yung good work. And sana, sabi doon, in every good work. Kaya minsan pag gumagawa ka ng masama, hindi ka masaya. Sino dito yung pag gumagawa ka ng masama, kinakabahan ka? Yung kumakabog yung dibdib mo. Bum, 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 bum. Diba? Kasi, pag ginagawa mo mabuti, payapa ka lang. Pag dito ka sa ginagawa mo yung mabuti, yung puso mo, kalma ka lang. Amen? Next. So, dapat gumawa tayo ng mabuti kasi kapag gumagawa tayo ng masama,
mawawala ang buhay. Next, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. We are in the final slide na. Last na to. So God is faithful and He will not let you to be tempted beyond what you cannot bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Basahin nga natin to sa Tagalog, mahal. 1 Corinthians. I-flash natin. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ganun po yung ginawa ni Sipra and Pura. Yung pinagdaanan nila, for sure may nakikita din talaga sila na mga mananampalataya na dumaan sa pagsubok na matapang na hinarap at nagpatuloy sa Panginoon at nagbigay ng buhay nila para magampanan yung gustong ipagawa ng Diyos. So, hindi po kayo nag-iisa sa pagsubok. Amen? So, sabi ng Diyos, bibigyan daw niya tayo ng lakas para makayanan to say no. Ang ano ba yung prayer natin? Baka naman sa prayer fasting natin, puro hingi tayo ng hingi kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng ganyan, bigyan mo ko ng motor, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng mga bagay. Gusto ko, Lord, may 1 million ako sa bank account. Pero, nirequest ba natin kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng self-control. Kapag may umaway sa akin, ngingiti lang ako. Lord, bigyan mo naman ako ng grace na pag meron akong pagsubok, magsisay no to sin ako. Lord, kapag niyaya ako ng kaibigan ko uminom, bigyan mo naman ako ng lakas ng loob to say no. Bigyan mo naman ako, Lord, ng, alam niyo minsan, ang hihingi natin, karakter eh. Hihingi natin yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and self-control. Yung hihingi natin, hindi na lang material. Kasi maliit lang yon. Ang hingi natin is a change heart. Na Lord, bigyan mo naman ako ng pagmamahal sa mga taong nang aapi sa akin. Lord, bigyan mo ako ng pag-intindi sa mga taong ginajudge ako. Na chinichismis ako. Lord, bigyan mo naman ako sa mga tao na ginajudge ako na masamang tao ako. Pero alam mo naman, sa totoo, mabuti kang tao. Bigyan ka ng love, ng joy, ng kapayapaan. Na Lord, kahit na meron akong 20 dito, hindi ako magnanakaw. Lord, kahit wala na akong pagkain dito, hindi ako manloloko, hindi ako mangi-scam. O kaya, Lord, kahit na, alam niyo minsan hindi naman yung kailangan yung magbago ka eh. Hindi yung material. Ang babaguhin ng Diyos, ikaw. Sabihin mo nga, ang babaguhin ngayon 2026 ay ang sarili ko. Hindi yung mga bagay, external things. Ang babaguhin sa'yo ng Diyos, magiging kontento ka kung ano ang meron ka. Hindi ka maiinggit. Kahit yung katabi mo, nakapag-reband na, ikaw hindi ka pa na-reband. Sabihin mo, oy, maganda yung buhok ko, curly to. Wala to sa ano. Ngayon lang, o kaya, yung katabi mo, medyo sumay-sexy na, ikaw eh. Nasa 40s pa rin yung waistline mo. Dadating din ako dyan. Marian Rivera, wait lang. Next year. Sexy din ako. Basta huwag tayo mainggit sa kapwa natin. Maging masaya, maging kontento. At God will provide. Sabihin mo nga, God will provide for His children. Are we blessed? World Central is so blessed. Alam na, inggit yung church natin, bakit daw tayo may mga pagatas? Bakit daw tayo may, saan daw ba nanggagaling yan? Sino daw ba yung yumaman sa atin? Baka daw may mga yumaman na dito. Sabi ko, mayaman na po talaga sila dati pa.
Alam niyo po, God is our provider. Amen? Hindi madamot ang Diyos sa mga taong hindi madamot. Amen? Sabihin niyo nga, hindi madamot ang Diyos. God will reward yung mga taong nagpapadaloy sa Kanya. Amen? Kaya minsan pag nakikita niyo yung kids ministry, minsan naiisip niyo, Lord, kailan mo kaya ako gagamitin dun sa mga liliit na bata? I'm opening the opportunity, hindi lang sa youth, pwede sa mga momshies na magturo din po ng kids ministry. Ayan, pag may nakikita kayo na walang teacher, pwede din po kayo magturo sa maliliit na bata. You can be a midwife. Kasi mahirap talaga yan. Mahirap mag-midwife dyan sa kids ministry. Amen? Nakikita nyo ba, baog ba yung church natin? Di ba hindi naman? God is putting so many lives here in this church. Maliliit na bata, patuloy na nanganganak dito sa simbahan natin. Amen? Pero please, hindi to physical birth, Yung mga youth natin dapat mag-aral. Huwag mo na magkaanak. Amen? Tuparin niyo muna yung mga pangarap niyo. So tayo po ay tapos na. Tayo po ay blessed. And let's pray. Let's give thanks to the Lord sa kanyang message. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We're so blessed and honored to experience, Lord, to know the story of Sipra and Pua, Lord, that never afraid to follow you, never afraid to give their lives to you in where they are present, Panginoon, bilang komadrona. Ginamit niyo sila kung nasan sila ngayon. Tulad ng paggamit niyo sa kanila, Lord. Kung nasan kami ngayon, kung nanay kami, tatay kami, anak kami, Lord, gamitin mo rin po kami, Lord, kung nasan kami. Kung sa simbahan kami ng World Central, gamitin mo po kami, Lord God. I pray, O Lord, for a courageous heart na hindi kami matakot mag-no to sin, hindi kami matakot mag-serve sa iyo at mag-stand sa truth mo, Panginoon, kapag natatempt kami. I pray, O Lord, na sabihin namin yung totoo. I pray, O Lord, maging anchor kami sa totoo, na ang Diyos ang totoong magpapasaya sa amin, ang magsasatisfy ng soul namin. I pray for each family, sa mga mag-asawa. I pray po, Panginoon, that they will experience the joy of being married, na hindi lang sila kasal sa tao, kundi kasal sila sa Diyos. At ang pangakong magmamahalan sila ay galing sa iyo, aming Ama, na ang mag-aasawa ay magmamahalan. Dahil ang mag-asawa ay pinagtiklop mo, Panginoon, pinagbuklod mo, Panginoon. Ang mga anak ay magiging masunurin sa kanilang mga magulang. Hindi dahil kaaway ang magulang, kundi ito'y mga tao na binigay ng Diyos para matupad yung mga dreams, yung mga plano mo para sa kanila. I pray, O Lord, na ang simbahan na ito ay maging source of encouragement sa mga taong nanghihina, sa mga taong hindi alam kung saan sila pupunta. I pray, O Lord, na ang simbahan na ito ay maging way ng mga taong ito na magkaroon sila ng buhay, ng lakas. I pray, O Lord, ang mga tatay sa simbahan ay pumunta rito dahil alam ko po na ang gusto mo ay mawala ang tatay dito sa simbahan. But Lord, you don't want it to happen. That's why you give this word for us that the enemy is double time, but you, God, is more than that, Panginoon. That God loves the Father, God loves the males, na hindi mo hahayaang mapunta sila sa masama at mamatay na lang. Bibigyan mo ng buhay ang mga kalalakihan, Panginoon. Bibigyan mo ng buhay ang mga tatay. Hindi sila mamamatay, kundi sila'y mabubuhay ng walang hanggan. Tulad ng obedience ng Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Alam ko po na mahal ng Diyos ang mga tatay. Kaya po, I pray, O Lord, that you will save them from the works of the enemy, and they will be courageous to stand up by their faith, and they will be healed by their faith. There is sickness and disease. There is no sickness and disease in the family, O Lord. The parents will be healthy. We will be healthy.
not just physically, but spiritually. We will say no to food, to anything that the enemy can use to make us sick, Lord God. And I pray, oh Lord, that every one of us will be mindful, that we will be courageous, that the plan of God will prevail in this church. Salamat po aming Ama, salamat po sa provision, salamat po sa lahat sa simbahan na to. Salamat po aming Ama. Wala po kaming may tataas na kahit anong gawa namin, kundi ang gawa mo lamang aming Ama. We give back, Lord, all the glory, honor, praises. In Jesus' name we pray. Church, let's all say, Amen and Amen. Palakpakan po natin.